Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang kapahayag balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakatayo si Jesus sa may bayan ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunan siya ng maraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. Nang may nakita siyang dalawang bangka sa may bayan, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at tiniling kay Simon. May-ari ito na ilayo ng konti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangangal sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalakot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. Lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kaibigan, ito ang napakagandang balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay, silipin natin mga kapatid yung ilang mga makakalagang bagay sa ating Ebanghelyo po ngayon. Sana po nakikinig tayo at may matandaan po tayo. Una, madami mga tao na sumusunod kay Jesus. Bakit sila sumusunod? Anong dahilan? Sinasabi po ng Ebanghelyo, ito po, no? Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao upang makarinig ng salita ng Diyos. So yun yung kanilang unang layunin. Makarinig ng salita ng Diyos. Okay? Mahalaga po yun. Dapat klarado ang inyong gusto. Bakit kayo naririto? Diba? Karaniwan ito yung ating naging malaking pagkakamali. Tayong mga Katoliko, nagsisimba tayo, supposed to be, ito yung araw ng iyong pagsamba. Araw ito ng iyong pakikinig, pagkatuto mismo sa salita ng Diyos. Pero hindi ka nakikinig. Diba? Kasi ang gusto mo, ang Diyos ang makinig sa iyo. Narito ka. Para gusto mo makinig sa iyo ang Diyos sa mga pangangailangan mo, sa mga hinaing mo, sa mga problema mo sa buhay. Yun ang ating itinataas. Kaya pagkatapos ng misa, parang walang nangyari sa iyo. Dahil ito dapat ay pagsamba. Diba? So yun, nagsisiksikan ng mga tao sa iisang layunin. Ang matuto, ang makayakap, ang makarinig, at maranasan ang salita ng Diyos. Ngayong gabi, anong salita ng Diyos ngayong gabi? Okay? Ito po, subaybayan po natin. Okay? So, nangaral siya sa maraming tao. Pero ito yung pinakatampok. Pagkatapos niyang magsalita, may utos siya kay Pedro, "Pumalaot kayo." Ang ibig sabihin po, larga-larga. Okay? Hindi basta nakikinig lang. So, umalis ka sa iyong kinatatayuan. Okay? Umalis ka dyan, pumalaot ka naman kahit konti. Dahil kahit may biyaya akong nakahanda,
kung hindi ka susunod sa akin, hindi mo yun makakamit. So, pumalaot kayo. Yun ang salita ni Lord ngayong gabi sa ating lahat din. Pumalaot kayo mula sa inyong karaniwang kalagayan, sa inyong karaniwang nararanasan, umalis ka doon, umalagwa ka. Huwag ka mananatili sa dati mong ugali, dati mong nasa kasanayan, layo-layo, magbago-bago. Dahil may nakahandang biyaya ang Panginoon. Pero kung hindi ka magbabago, hindi yun mangyayari. So hindi basta nilalaglag lang ang pagpapala. Diba? Oo. Ngayon, kaya pumalaot kayo. Anong reklamo ni Pedro? Ba't naman kami nagpagod? Sanay ako sa dagat. Wala yung pahuhuli. Umaga na, sumisikat na ang araw, nakatago na yung isda. Pero ano ang mensahe huli? Pumalaot kayo at ang pangalawang salita na dapat mong matutunan, mga kapatid, sabi ni Pedro, ngunit sa iyong salita. So hindi nga ako nananalig sa aking galing, sa aking husay, di ba? Sa aking expertise. Wala na ako doon. Ngayon ang pinagkakatiwalaan ko ay ang salita ng Diyos. Amen? Yun. Dahil ngayon, sabi niya, sa iyong salita, ihuhulog ko yung lambat. So pumalaot ako, susunod ako, ihuhulog ko ang lambat. Hindi na sa dating galing ko, kung hindi ang pag-asa ko ay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So yung salita ng Diyos, makapangyarihan yun. Yung kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa kanila ng madaming huli. Dami. At halos pagka nasira ang kanilang lambat, halos lumubog ang kanilang mga bangka sa dami ng huli. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, pag naniwala ka sa salita ng Diyos, pag naniwala ka kay Kristo, uusbong, mag-uumapaw, labis-labis ang pagpapala sa iyo ng Diyos. Maniwala ka. Doon yung salita na yun ang makapangyarihan, hindi yung salita ko. Yung salita ni Jesus, si Jesus ang bulong-bulo ng pag-ibig na pumupos din ng pagpapahalaga sa bawat isang sumusunod sa kanyang mga araw. Sumunod si Pedro at pagkatapos noon, pagkatabi ng kanilang bangka, sabi ng ating pagbasa ulit, pangatlo, iniwan nila ang lahat. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Hindi na nila kailangan ng bangka, hindi nila kailangan ng lambat. Mga kapatid, ngayong gabi, anong gusto niyong iwanan para kay Jesus? Uuwi ka ba? Dati pa din yung ugali mo, pasungit ka pa rin asawa, pasungit ka pa rin tatay, walang galang ka pa di bang anak? Magsasayang lang ba tayo ng panahon sa bawat misa aking dinadaluhan? Nakapakinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Sana iwanan mo na dito yung dati, yung hindi maganda. Umuwi kang bagong lingkod ng Diyos. Tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat.